Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy. Ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Chika ni Sisa. Woo, 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 woo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Webes na naman. Ang bilis ng araw, ano? Tapos parang ilang araw na lamang or linggo. Tapos Agosto na, diba? Tapos makikita na natin ulit si Jose Marichan. Kakanta na siya ulit. Kakanta si Jose Marichan ng "Huwag Tiana, may kiliti ako, Tiana." Walay. Walay! Isang magandang hapon po sa ating mga pangga na patuloy pa rin pong nakatutok. Uy, gusto mong batiin ang lahat pa rin po na nagpa-participate sa ating Pengin 200. And congratulations po sa lahat na po ng mga nagsipagwagi. Diba? Kung gusto nyo rin manalo po ng instant 200 pesos, aba tumutok lang kayo parate, hindi ba? All throughout the day yan. Mula kala Jimbo Sheena hanggang kay Kuya A yan ang bongga, diba? Kaya tawayanan nyo yan. Sayang din yan, hindi ba? At syempre gusto natin batiin ang mga taga-Comembo, Makati City. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre batiin din natin ang mga taga-Maypaho, Caloocan. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at nag-aabang ang napakagwapong in-drive driver na si Kuya Jericho Flores. Ayan, syempre, ayan, kasama na kanya mga team sa Uniteam. Actually, kinlaro niya to kanina sa akin eh. Wala daw kinalaman yung grupo nila sa politika. Ang tawag lang daw sa kanila ay Uniteam. Kasi ito yung mga drivers na, alam mo yun, na nag-i-in-drive at nag-grab. Diba? In fairness, hello po sa inyo. At syempre sa ating mga, ayan, pangga tulad na lang ni Daryl Fukunaga. Ayan, ang bilis kagad si Ate Corina. Hello po sa inyo. Diba? Ayan, sina Kagawa Jessie Valencia, Ed Domingo, Ricardo Bobis, Ronald Soriano, Mario De Los Santos, Edito Ella Adriatico Jr., Edwin Mercado, Moises Amanseca, Ronald Aganas, Mark Samuel, Marvin Rondilia, ang mga nagagwapuhan natin mga in-drive drivers. At syempre, kung may mga gwapong in-drive drivers, may gwapo ding mga grab drivers, tulad na lang nila Patrick Jinko, ayan, at si Normie Leones. Si Patrick Jinko kasama ng kanyang asawa na si Ivy Cosa Makadata ng Toyota Otis, in fairness. Naway ikaw makabenta ka, girl. Madami dyan, hindi ba? Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, ay si Ate Patricia Javier. Always present, diba? Ay, Ate Patricia, isang magandang hapon sa iyo at kay Doc Rob, diba? Alam mo, pupunta na talaga ako sa clinic ni Doc Rob, diba? Para magpa-Cairo, diba? Kasi dapat doon lang tayo sa mga eksperto, diba? Yung mga ganyan na Mother may hello. Ayan, ano pangalan nga ulit ni Mother, Ate Patricia, na nakikinig sila ngayon? Si JP Remolacio. Hi po, magandang hapon po. And of course, Jerwin De Leon all the way from Australia. Ay, hindi, Singapore. Iba yung mga taga-Australia. Mali! Magre-react yan kaga. Yung taga-Singapore nga pala, taga-Australia si Cathy Amos, diba? Hello pa rin po. Pero eto na, tungo na tayo sa ating unang chika. Pero bago natin iba to yan, ikaw ba isang tea lover?
O, diba? Kung ikaw ay isang tea lover, meron tayong MX3 Tea with Pandana. Alam mo ba na about MX3 Tea ay gawa sa dahon ng mangustina, hinaluan ng pandana para mas refreshing sa ating panlasa. Ang isang sachet ng MX3 Tea ay good for 1 liter of water, either hot or cold. Maaari rin dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. Alam mo ba na ang pag-inom ng tea ay makakatulong para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. Yan yung mga kinakain nating matataba, yung mga kinakain natin usually mga mahilig tayo sa mga ihaw-ihaw. Yan, makakatulong yan sa atin. 'Di ba? Para ma-cleanse ang ating katawan, yung mga mahilig sa chicharon, ganyan. Sinong guilty, 'di ba? Ako 'yun. 'Di ba? Kaya nga naman kung meron ka pang ibang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po na ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako believe. Diba? Pero eto na, tungo na tayo sa ating unang chika! Mainit na pinag-uusapan ngayon, although linggo na, 'di ba? Buhat ng simulang mawala si Bella Padilla sa seryeng Blood vs. Judy matapos syugbakin ni Baron Geisler ang kanyang karakter. Oo, 'di ba? Napanood ko 'yun, 'di ba? Bineng beng beng. Bineng beng beng ni Baron si Bella sa Blood vs. Judy. 'Di ba? Although napag-uusapan na din, kaugnay pa rin ito, 'di ba? Na meron nga daw namumuo nga bang hidwaan sa pagitan nila ng kanyang BFF na si Kim Chu. Oh my gosh, talaga ba? Kasi nga naman napag-usapan ulit ito, 'di ba? Kasi hindi naman masyadong pinagtuunan ng pansin noong mga panahon nga na medyo lumulutang ang balita na si Bella nga daw kasi ay nagiging sakit daw ng ulo na ng produksyon kasi hodang ang dami daw gustong gawin, may ganito. Pero ayon sa ating chismosang kapitbahay, bago pala tuluyan, 'di ba, si Harvey Ta. Hi sa'yo, Harvey. Ayan, bago pala tuluyang mawala or masyugbak ang karakter nito, aba, meron daw na hindi na naman na nakasundo nga ba? Or parang medyo nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa isa na namang co-star niya bago pa siya tuluyang mag-bye-bye na. Ganon. 'Di ba? Ayon sa chika nga tinasagap, mukha daw yatang nagkaroon yata sila ng konting misunderstanding nga ba nitong si Barbie Imperial. Kasi nga daw parang may mga hindi daw gusto si Bella kaya Barbie, lalo pat pag may mga panahon na nagkakasama sila sa mga mall tour, sa mga ganito, sa kung saan man. Ang dami naman niyang issues kung totoo man, 'di ba? Hindi mo pa magpaka-professional if ever kung totoo man ito kasi nabalitaan lang naman natin. Sa kampo po ni Bella Padilla, pwede po itong linawin. Bukas po ang ating programa kung sakaling gusto niyo po magbigay ng komento patungkol dito sa kumakalat naman. Online, kalat naman na po ito Kumbaga kumakalat na po na yun nga daw ang chismis ngayon na para daw bang meron kayong hindi na napagkaunawaan ni Barbie Imperial during the last taping days nga ba? Or during the taping itself ng whole season ng ng Blood vs. Judy. Kasi sabi tuloy ng ibang mga netizen, hala, patapos na nga lang yung kanyang karakter nung mga panahon na yun na meron pa pala siyang hindi naman inaway. Kasi yung iba parang ang tingin parang nang-aaway, hindi. Kasi parang nagpadala naman daw yata ng message etong si Bella Padilla para kay Barbie Imperial. Pero ang sagot yata daw ni Barbie daw. 'Di ba? Ang sinagot naman din niya yung mensaheng kasi nga yung nandun daw na yung mga bagay na ayaw niya kay Barbie. Ngayon, itong si Barbie nag-reply na mag-usap na lang tayo ng personal para matapos. And which is gano'n naman talaga dapat. Hindi nyo pinadadaan-daan sa mga social media. Hindi nyo kung saang letter, mga ganyan. 'Di ba? Para mas lalong magkaliwanagan. Kasi malalaman nyo lang din naman ang totoo, 'di ba? Is
kapag nagkausap kayo tapos ma-verify nyo totoo bang ganito, totoo bang ganyan, mas maganda yung harapan kaysa naman sa telepono, sa text, 'di ba? Kasi mahirap yung ganun. Pero yun ay kung totoo nga daw. Pero kasi ngayon muli na naman inuugnay at naungkat na naman muli na oo nga daw na kaya pala ngayon bihira na silang makitang magkasama ni Kim Chiu kasi not in good terms na nga din daw sila sa ngayon. Pero wala naman daw inilalabas na kahit anong statement pa naman si Kim Chiu, si Bella Padilla, si Barbie Imperial patungkol dito sa usapin na ito. Kaya mananatili pa rin itong haka-haka at chismis lamang. Pero sabi nga ng ilan, hindi ito magiging chismis kung walang pinagmumulan. Tama ko? 'Di ba? Sabi niya kakakasal niya lang, 'di ba? Sino? May issue na naman si Bella, hindi si Bea. Nakakaloka ka. Saan ang galing yan? Daryl Fukunaga. Hayaan muna natin maging masaya si Bea Alonso, 'di ba? Sa loving arms ng kanyang husband na si Vincent ko. Si Bella yon, si Bella. May sinabi ba akong Bea? O, 'di ba? Nakakaloka ka, Daryl. 'Di ba? Nung una, sabi niya, nung una pa lang dapat hindi na niya tinanggap ang project. Oo, kasi 'di ba doon din nagkaroon nga ng issue na ang dami rin daw ito yung nabalitaan lang natin through our chismosang kapitbahay. Kada may gagawing project daw kasi si Bella daw. 'Di ba? Talagang hindi niya nakakasundo usually yung kanya mga nakakatrabaho. Maybe because of her artistic side na meron siya mga gustong, alam mo yun, i-contribute sa proyekto na minsan nami-misinterpret lang siguro siya. Pero kasi the last time I checked, parang may nakapag-chika lang naman sa atin pero hindi kinumpirma na 'di ba yung special memory nila ni Carlo Aquino. 'Di ba magkasama sila, parang hindi rin daw sila nagkasundo. Tama ba ako doon? 'Di ba? Parang nagkaroon din daw yata sila ng hindi pagkakaunawaan ni Carlo Aquino. Well, kung ganyan man din, kung totoo man yan, ibig sabihin lang ay merong may diferensya sa kanila. Kasi kung hindi kayo nakakasundo at hindi rin naman kayo nagiging okay, it means, 'di ba, isa sa inyo ang may problema na dapat nga naman ayusin yan. And tama yung ginawa ni Barbie Imperial na reply. Let's meet and let's talk. Kung totoo man, 'di ba? Para pag-usapan natin, ma-verify natin na malinaw, masabi niya yung side niya, masabi rin niya yung side niya. It's a fair thing to do, 'di ba? O, totoo ba yung issue sa production team ng Blood vs. Duty? Sabi ni Russell Vargas, well, yan ang mga naririnig-rinig pero wala nang kumpirma. Even ang ABS-CBN hindi naglabas ng kahit anong statement nung pumutok itong issue na ito. So, ibig sabihin lang, wala nang kukumpirma dito sa balitang ito. Even yung production na may hawak na kinabibilangan dati ni Bella Padilla. Eto, yung mga naririnig at nababasa natin ay mananatiling chismis hanggat wala nagkukumpirma at nagbibigay ng official statement para patotokanan ito. Ayaw ni Attorney Season ng ganyan. Hoy! Ayaw ni Attorney Season ng ganyan. Sheila Season, ganon. Ayaw niya na may nagwi-withdraw. Charot, eme lang. Hay! Tingilan natin yan, ano? Hiwalay na pala si Gabi at si Sean. Nakakaloka si Neldrin, diba? Kailan ka ba huling gumising? At ngayon mo lang nalaman yung balitang yan. May kanya-kanya na silang buhay. Masasaya na sila. Diba? Yes, dapat face-to-face with Chang Ami Charota. O hindi, si Corina na ang nandoon. Huwag kang ano. Hindi na si Chang Ami. Diba? Itong si Corina. Kaya pala chinugbak na ang karakter niya. Well, diba? Yun lang naman ang mga chika natin na saga pa. Ulitin lang po natin, lahat po ito ay pawang mga chismis pa lamang, diba? At wala pa naman nagbe-verify at nagkukumpirma patungkol dito sa usapin na ito. Ito ay kumakalat po lamang all over social media na kailangan ng bigyan ng linaw, diba? Kung sa tingin naman nila ay wala namang kapararakan, diba? Silence is always the best response. Ganun yun. Hoy! Ay, grabe! Diba na nakakaloka? But anyways, diba, bukas po ang ating himpilan para po kay Bella Padilla kung sino man yung artista ang ating mga nabanggit.
Bukas po ang ating himpilan at ang Energy FM at ang ating programang Chika ni Sisa para sa inyong mga verification, clarification at kung ano man ang gusto nyong application. Ganon. Si Bakla kung ano-ano dinudugtong. Anyways, nako mga panggaya po muna ang ating unang chika for today sa ating pagbabalik. Isang umating mong chikahan naman ang daladala ng magandang bakla. Ako po si Kapitana Sisa at eto pa rin ang Chika ni Sisa. Woo, 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 woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy.